Good morning, welcome to Take 15. Ang ating topic po ngayong araw na to is Revelation 15. And bago po tayo dumako sa Revelation 15, tayo ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Binigyan niyo naman po ulit ako ng bagong pagkakataon to share your word, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na linisin niyo po ang aking mga labi, mga mata, body, soul, spirit, Lord God, and gawin mo, Panginoon, na karapat-dapat na maging daluyan ng iyong salita, Panginoon. Lord, and anoint my lips, Lord God. Ganun din, Panginoon, yung revelation na ibababa mo, Panginoon, yung word na ibababa mo, Panginoon, sa oras nito, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. And Lord God, patuloy, Panginoon, na turuan mo kami, Panginoon, sa oras nito, Panginoon, Lord God. Sa iyong papulit pagsamaan, Jesus, matinin, Lord God. Amen, amen. Ngayon, basahin mo po muna natin yung Revelation 15. Ang title po is ang mga panghuling salot. Okay. Nakita ko rin ang isa pang gilalas na pangitain sa langit. May 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang mga panghuling salot sapagkat dito matatapos ang puot ng Diyos. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng bilang ng katumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa dagat, sa kristal, hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. Inawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga paraan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ng matuwid mong mga gawa. Pagkatapos nito ay nakita ko ring bumukas ang templo sa langit, ang toldang tipanan ng Diyos at ng tao. Lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng damit na malinis at nakakasilaw sa kaputian na may gintong pamigkit sa dibdib. Ibinigay sa kanila ng isa sa 4 na nilalang na buhay ang 7 mangkok na ginto na punong-puno ng puot ng Diyos na siyang nabubuhay magpakailanman. Ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos, at walang nakapasok sa templo hanggat hindi natatapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. Okay. Itong Revelation 15 isa prophecy, no, na sa for the end times. And alam naman natin by ang church natin na IPN, Interactive Prayer Network of the Cross, is a prophetic church. Dito makikita natin na si Lord is nagbibigay ng mga warning, yung mga binibigyan tayo ng mga dapat nating ipag-pray sa bansa. Pinapakita sa atin yung mga bagay na mga sabi nga ng Lord sa atin is through the word, di ba, nga na habang tayo ay pumapasok ngayon sa nag-enter na dati pa, yung ni-release dati, di ba, for yung 2023 yata 2022, ni-release na dati na nag-enter na sa end times. Parang pumasok na tayo sa tapos ang nun is yung na yun, yung mga pangitain, yung mga release na yun, hindi nire-release yun
para magkaroon tayo ng takot. Ngayon, ang nire-release sa atin ng Lord yun para to pray. Yung ipag-pray natin yung mga Kristiyano na dapat na manatili sa pananampalataya nila, manatili sa kanilang manatili sa pananampalataya, manatili pa rin na humawak pa rin sa pananampalataya nila. And yung namang mga unbeliever is maipag-pray natin na magkaroon talaga sila ng divine encounters sa Panginoon. Tumanggap sila, makakilala sila sa Panginoon. Kasi itong ang darating na itong mga darating na panahon is sinasabi nga based sa Revelation, sa Book of Revelation niya, na nakikita natin na ang isa sa mga sign na pinapakita sa atin is ang mundo natin is ang mga tao is magiging pasama ng pasama. Nagiging common na, 'di ba? Nagiging common na yung sin, 'di ba? Yung tapos nagiging common na siya, nagiging commoners na. Tapos katulad ng lying, 'di ba? Katulad ng mga dati, 'di ba? Yung mga lust, mga part of 'di ba dati yung mga porn or yung mga minsan kung 'di ba papapansin natin para makakita, sabi nga ng isang pastor natin, 'di ba, para makakita ka ang isang tao is para makakita ng sumasayaw na babae na nakaubad, kailangan umupang pumasok ng bar. Pero ngayon, kahit sa lahat ng type ng social media, makikita natin na nagiging front na, nagiging commoners na yung pagsusayaw, lalo na pag nakaubad, nagpapakita na sila ng mga skin, nagiging common na, 'di ba? Tapos parang nagiging common, nagiging normal na. Ito yung mga isa sa mga sign na nakikita natin na yung mga dating is yung wickedness, yung different kinds ng sin is lumalala ng lumalala. Ito yung mga sign na pinapakita sa atin ng Panginoon. And marami pang klase ng iba. And dito, ano ba yung gustong ituro sa atin ng Panginoon? Ano yung nakita ko dito? Yung una is manatiling tapat kahit mahirap. Kasi 'di ba, bakit manatiling tapat kahit mahirap? Kasi sa lahat ng sin, 'di ba, sabi nga natin, minuto, segundo, natin ng oras ng buhay natin is yung sin mabilis pumasok, 'di ba, yung kasalanan. And kahit saan ka pupunta, kahit nasabi mo nasa trabaho ka, nasa school ka, nasa SM ka, or saan man is makikita mo na nagkakaroon ng confrontation of sin, 'di ba? Ganun yan ang nangyayari. Ngayon, ano yung gagawin natin as a Christian? Manatili tayong tapat sa Panginoon. Lumakad tayo sa righteousness ng Panginoon. And yun nga, pangalawa naman na nakikita ko dito is purihin ang Diyos kahit wala pang kasagutan. Kahit nasabi mong sa lahat ng pinagpipray natin, sa lahat ng pinagpipray natin, patuloy tayong manalangin sa Panginoon hanggang magkaroon ng manifestation to, hanggang magkaroon to ng kasagutan to, na magkaroon to ng yung faith natin, yung pinagpipray natin is through invisible to visible talaga, na makita natin yung pinagpipray natin is na magkatotoo lahat ng mga pinagpipray natin, di ba? Yun yung and patuloy tayong yung yung pananampalataya natin sa Panginoon is walang kahit man ang sitwasyon ng buhay natin,
'di ba? Maging masaya man tayo o malungkot tayo, yung heart natin, ano man ang emotion na meron tayo, manatili pa rin tayo sa ano, sa Panginoon. Patuloy pa rin natin purihin ang ano, ang Panginoon. And ah last naman is yung magkaroon tayo ng pagsisisi, pagsisisi sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Ibig sabihin, 'di ba, sabi ko nga kanina, si oras, segundo, minuto ng ating buhay, nagkakaroon tayo ng ano, nagkakaroon tayo ng nagkakasala kasi by the grace of God, kaya lang tayo nakakapag-walk. Ibig sabihin, may nagkakaroon tayo ng kasalanan. And dito, ang tinuturo sa atin ng Panginoon is manatili tayong malinis sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, patuloy tayong manalangin, patuloy tayong mag-repent. Pagka alam natin nagkakasala na tayo, nakakommit tayo ng pagsisinungaling, or may mga sin na nagawa tayo, magkaroon tayo kagad ng urgent prayer na repentance. Magkaroon tayo ng repentance kagad sa Panginoon. And yun nga, para tayo, sabi nga, manatili, hindi natin bantay yung oras kung kailan darating si Lord, kung kailan darating yung kamatayan sa buhay natin, di ba? Kaya ang kailangan, maging ano tayo, ano man ang sitwasyon ng buhay natin, handa tayong humarap sa Panginoon, na humarap sa Panginoon na may malinis na puso, at yun nga nagpapakumbaba sa Panginoon. And lagi tayong, yun nga, sa lahat ng oras ng buhay natin, na pag nakakagawa tayo ng kasalanan, magkaroon tayo ng truly repentance sa Panginoon. And yun, sa mixing po natin, sharing ng word, naway magkaroon tayo, isa puso natin to, isa isip natin to, yung mga natututunan natin, mga revelation ng Panginoon. And maraming salamat po sa pakikinig. And tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na tinuruan niyo naman kami, tinutuwid niyo po kami sa lahat ng oras, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na humingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, sa isip, salita, sa gawa, sa lahat ng mga ginawa namin, hayag man o hindi hayag, sinasadya man o hindi sinasadya, mga bagay, Panginoon, na pinahintulutan, Lord God, hiningi namin ito ng tawad, Panginoon. And Lord God, hiningi namin ang banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy na manatili, Panginoon, sa amin, to guide, Panginoon, na malakaran namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. And Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng biyaya at habag mo, Panginoon. Sa iyong pagsamba, Panginoon, Jesus mighty name, Lord God. Amen and amen. Thank you.